bilang Isang mag-aaral paano natin magsusolusyonan ang suliran sa dengue at leptospirosis. Ang suliranin tungkol sa dengue ay nagdudulot ng masamang epekto hindi lamang sa ating kapaligiran, kundi maging sa ating kalusugan. Maraming mga bagay na maaaring maging dahilan ng dengue. Una na dyan, ang mga bagay na maaaring pag-imbakan ng tubig na maaaring pamahayan ng mga dengue. Ang mga paso, mga bote, at iba't iba pang bagay na naglalaman ng tubig ay maaaring pamahayan ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Tulad nito, ang mga bagay na yan ay maaaring maging sanhi ng dengue. Ang aquarium na ito ay isang halimbawa ng lalagyan na maaaring pamugaran ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Kung susuriin mabuti, ito ay naglalaman ng tubig na sinisimulan ng pamahayan ng mga kitikiti. At sa katagalan ay ito'y magiging ganap na lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Paglilinis ng ating kapaligiran ang pinaka-pangunahing pamamaraan ng pag-iwas sa sakit na dengue. Tulad na lamang na ginagawa ni Adrian. Siya ay nagwawalis. Pinapanatili niya ang kalinisan sa ating kapaligiran. Si Dora naman, inaalis niya ang mga tubig sa mga sisidla na maaaring pamahayan ng mga kitikite. Si John Paul, nililinis niya ang florera at tinatapon niya ang mga tubig na maaaring pamahayan ng mga kitikite. Ang simple pagwawalis ay isa sa pinaka-madaling paraan ng pagpapanatili ng kalinisan sa ating kapaligiran. Tulad na naman ng ginagawa ng tatlong magagandang kababaihan na ito, pinapanatili nila ang malinis na kapaligiran sa pamamagitan ng pagwawalis. Okay. Mahalaga din itapon ang mga tubig na nasa sisidlan dahil ito ang pinakapaunahing dahilan kung bakit pinapamugara ng mga kitikiti ang mga ating hayaan na ang pinakamaliit na insektong kumagat sa atin ay ang maging dahilan ng pinakamalaking suliranin sa ating lipunan. Laging tandaan, panatilihin ang kalinisan upang ang dengue ay maiwasan. Ano ba ang leptospirosis? At saan ba ito nakukuha? At paano ba ito naiiwasan? Leptospirosis ay sakit na nakatuwa sa inis at ininagala. Halimbawa na lang ito ay sa ating kusina, na kung saan may iwan natin na madayaya ang ating mga gamit gaya nito. Na kapag binuksan natin, tapos yung inig dito ng daga, ay maaaring magsanhi ng sakit na leptospirosis. Ito, baka lalagyanan ng kutsara at tinidor, maaari din itong isian ng mga daga na maaaring magsanhi ng leptospirosis. Inom ako. Oh, wait lang. Sigurado ano bang malinis yung basong to? Oo, inugasan niya kagabi ha. Kagabi pa yun. Dapat hugasan mo siya ulit. Kasi hindi natin alam yung daga pakalat-kalat lang kung saan-saan. Malay natin may dala na silang leptospirosis. Kaya dapat siguraduhin muna natin malinis ang mga bagay bago natin ito ginagamit. Alam mo na. So, I know, bago ako ilinom, kailangan malinis ang baso. Para iwas lepto. Iba pang halimbawa niyan ay yung mga lata. Pag naiiwan natin ito sa ating mga cabinet na walang masyadong nalagtakip, maaari itong gapangan ng mga daga. At pag ito'y binuksan natin ang hindi pa natin pinupunasan, maaari din tayo magkaroon ng leptospirosis. Ang mga bagay din na walang takip, tulad nitong sisidla ng Chartidor na to, ay maaaring gapangan ng mga daga na nagdadala ng leptospirosis. At pag hindi natin ito nahugasan ng maayos at ginamit agad natin ito, maaari tayo magkaroon ng leptospirosis. Party like a kitchen party, cause the kitchen party never stops. Ay, shit. Ano ko? I wonder.
Paano?